Hello. Ako si Tenny, isang international student dito sa Australia. Sa video na to, tatalakayan natin kung paano ako nakarating dito galing sa Pilipinas. So, konting background lang, no? Isa akong healthcare worker sa bayan natin, no? Sa Pilipinas. Particularly sa Visayas. So, yun, simulan na natin. Yung story ko kasi, magsisimula nung isang lunch break sa trabaho ko dati. Mga co-worker ko nung that time nag-uusap-usap, tapos may isang biglang nag-share na meron daw seminar on that day or the next day yata. Pero regardless, on that seminar is talking about kung paano makapunta ng Australia, mga opportunities sa Australia, at yung lifestyle, yung trabaho, ano pwedeng maging dulo pag sinimulan mo yung journey mo sa Australia. All in all, in the end ng seminar na yun, napag-usapan yung paano ka magiging permanent resident. So, in that time, bilang isang healthcare worker na gustong lumabas ng Pilipinas, magkaroon ng mas better na opportunity, as we all know, ako ay nag-iwan ng aking contact details, ng email, ganon. Tas at the same time, hiningi ko na rin yung email or contact details ng school na yun. So, bali school nga pala yun. School yun dito sa Australia. Sila mismo yung pumunta sa Pilipinas kasi yun nga, naghahanap sila ng mga gustong mag-take ng opportunity na mag-study sa school nila para masimulan yung Australian journey. Yun. Side information lang, no? So, in that school kasi, meron silang affiliated na immigration agency na yung may-ari is the same sa may-ari ng school. Gets ba? For the sake of this video, ang sasabihin ko na lang, no, school. Pag mag-send ako ng documents, school. So, in line with the documents na kailangan i-send, yung mga documents na sinend ko is passport, birth certificate, resume, visa form, ID of sponsors, student declaration, IELTS, tsaka NBI. Yun yung sa akin. At that time siguro overwhelming, dami kong ginagawa, di ko maintindihan kung anong ginagawa ko. Basta ang pagkakalam ko nun kung anong sinasabi ng school gagawin ko. So at that time yung tumutulong sa akin, nanay ko siguro. So ano man yung sinabi ng school, i-relay ko lang din sa nanay ko. Tapos kami dalawa tutulungan kami para ma-achieve yung document na yun. Tsaka yung amount of cost or fee to acquire those documents or ipasend dun. So, rin yun. Kasama rin yun sa video na to. So, yun. Gusto ko lang din i-note na sa ID of sponsors, meron akong tatlo. Which is yung nanay ko, tatay ko, tsaka yung tita ko. Yun. Bali, kapatid ng papa ko. Yun. So, yung ID of sponsors, yun. Bigay mo, magsisend ka rin ng photocopy ng ID ng sponsors mo dun sa school. Kasi, yun, it proves na yung mga sponsor mo, pag susponsoran ka, yun, ang tawag dun. Sila yung magpo-provide or magsusupport sa'yo pagdating mo dito sa Australia, knowing that yun, galing ka sa third world country, Philippines, alam mo naman. So medyo mahirap tayo. So yun, along with the ID of sponsors, kailangan din i-prove ng sponsor mo na may kapabilidad sila na sumuporta sa'yo. What am I trying to say? So sa side namin ng sponsor, immediate sponsor ko, which is parents ko, mama tsaka papa ko, ang sinend namin na ang sinend namin na evidence of support
maging sponsor sila is yung assets namin as a family. Alam ko, photocopy ng land titles namin, photocopy ng rehistro ng mga sasakyan, motor namin, businesses ng parents ko. Yun kasi nagpo-prove na, meron pala tong business yung na to, applicant na to. So, okay to, masusuportahan ng mga sponsors niya yung buhay niya dito sa Australia. Yun. So, pangatlong sponsor is the same thing din sa pangatlong sponsor ko, which is yung tita ko or yung auntie. Yun. Ganun din. Same. Kumbaga, papakita mo lang gaano ka-capable si sponsor para ma-sponsoran ako dito sa Australia. Yun. So, gets ba? Parang ganun. Sponsor. Walang hinihingi na etc. Walang hinihingi na kapalit. Sponsor nga. Yun. For student declaration, nakalagay doon sa student declaration is dinideclare mo na lahat ng personal details mo is true. Kumbaga parang supporting document na lahat na personal information na sinend mo sa school na yun is hindi siya fake. Malamang true nga. So yun. In a student declaration din, ang importante din dun kasi is parang mapapanotaryo mo sa lawyer ba? Yun ba tawag dun? Yun sila, group of people na yun. Notarize, basta yun. Notarize, tapos yun sisend mo rin dun sa school na yun. In terms of IELTS, as far as I remember, ang ni-require ng school na yun at that time for us is a minimum of 5.5 in average. In average sa buong category ng IELTS, reading, speaking, writing. Reading, writing, wala, 4 yun. Basta yun. In average, ang kailangan lang nila is 5.5. So alam mo, 5.5 dati kinakabahan pa ako. Pero nag-take ako ng IELTS dun na din sa Visayas, sa Cebu. So alam mo yata 6.5 yata yung score ko. So okay na. So, awa naman ng Diyos, goods naman tayo dun. So yun. Ito, konting insider lang, no? Kasi at that time na nagko-comply pa ako sa mga documents, knowing na yung school is Australia tapos Philippines dito. Grabe, parang overwhelming yung exchange of currencies, kumbaga, no? Kasi malaki, sobrang laki. Coming from a background of average family, sobra. Di ko nga alam na kaya ng pamilya kong mag-produce ng ganong amount of money para lang ma-comply lahat ng documents na yun, especially pag nagbayad na towards the school, which is included dito sa video na to. So don't worry, lalatag natin lahat yun. In between of exchanging of emails between school and ako at that time, sinendan ako ng letter of offer from the school. Itong letter of offer, kumbaga sinasabi ng school, ito, in-offeran ka namin na mag-study sa school namin, ito yung mga courses, etc. Yun. Ito yung, kumbaga, guidelines ng school, ito yung schedule of fees. Schedule of fees is parang installment ng fee every 3 months. Ito babayaran mo, medyo makapal yun, 21 pages yata yun sa akin. Along with letter of offer, isa rin sa sinend ng school sa akin at that time is confirmation of enrollment. Dun sa confirmation of enrollment is parang each course dinetail kung kailan magsa-start yung course na yun, kailan matatapos, ano yung course na yun, ano yung implication ng course na yun, anong makukuha mo sa pag natapos mo yung course na to, magkano yung course na to, ganon. So, at that time sa akin, 3 yung course na naibigay sa akin, no? So, yun.
tatlong COE din. Kasi yung COE na yun, binigyan ako ng copy. Magsisend din ng copy sa Australian Immigration. Kasama na rin pala yung letter of offer. So, isend din yun pag nag-lodge ng visa mo. Yun. Isa sa mga importante rin na documents na kailangan i-acquire, no, or i-gather before i-lodge sa immigration is ang insurance. Yun yung generally it's called OSHC. So, Overseas Student Health Cover. Yun. General yun sa Australia. Dapat meron ka nun bago ka makakarating dito sa Australia. Insurance ng student, kung may mangyari man sa'yo, may insurance ka dito sa Australia. Kasi kung wala, out of pocket lahat as usual. Parang same lang din ang implications ng insurance sa Pinas tsaka dito. Yun. So after ng mga documents na basic na na-acquire mo siya, tapos isinend mo sa school na yun via email or mail lang, whatever. Pero at that time, alam ko, email lang lahat yun, photocopy, ganun. After nyan lahat, ang pinakatutuunan talaga na pansin ng document, ito, with diin talaga, is yung GTE. Yon, GTE. Yung GTE talaga is parang maraming revision na nangyari. FYI na lang, GTE is a document or parang letter or parang Microsoft Word na ipipresent mo dun sa Australian Immigration, Department of Home Affairs talaga, kung bakit gusto mo mag-aral sa Australia. Yun, baka makalimutan natin ang pinag-uusapan natin dito, application as an international student excuse me, from Philippines to Australia. So, papakita mo sa Australia kung bakit mo gusto mag-aral sa Australia. Yun yung pinaka-heavy siguro as far as I understand. Kasi sa loob ng GTE, ipoprovide mo yung reason kung bakit gusto mo mag-study sa Australia. Bakit din sa Australia? Wala bang ganong course dun sa Pilipinas? They don't care kung saan ka sa Pilipinas. Wala ba dun sa Manila? Wala bang ganong course sa Manila? Wala ba dun ganong course sa Mindanao? Ganon. Tapos, isa din sa mga contents nun is bakit Australia? Bakit hindi Japan? Bakit hindi New Zealand? Bakit hindi Canada? Ganon. Isa rin sa mga info na ilalagay mo, bakit yun yung course na gusto mo? Bakit yun yung pinili mo? Bakit hindi itong course? Bakit ibang course? Ganon. Tsaka bakit yung school na yun? Bakit yung school na yun yung pinili mo? Bakit hindi itong school? Mas maganda to, university to, ito college to, ito etc. Tapos kasama din doon yung evidence of residence mo, if I may say. Residence mo dito sa Australia, ipapakita mo kung saan ka titira. Gets mo? So parang sa GTE na letter na yun, ang contents nun is represent mo sarili mo sa Department of Home Affairs Australia kung bakit mo gustong mag-aral sa Australia. In addition to all that information sa GTE, dapat mo rin ipakita or sabihin doon sa GTE na kailangan mo umuwi ng Pilipinas after mo mag-aral ng mga courses na yun. So, that gives the sole purpose of genuine temporary entrance. Kasi as an international student, ang view kasi ng Australia dun sa iyo, pag nakapasok ka na, gawin mo lang simple. Aral ka ng course na yun, uwi ka, ganun lang. Dapat. Yun yung parang literal na duty mo as an international student. So, yun. Mga ilang versions ng GTE, pabalik-balik, exchanges, pina-perfect talaga yun namin. Convincing ba to? Totoo ba to? Yung mga nilalagay dito, convincing ba sa mata ng Australia lahat ng information? Kailangan mga information nun back up by links na pag kinlik ng Australia yung link na yun or Department of Home Affairs, lalabas talaga dun, may information dun sa website, gano'n. So, bale,
ilang proofreading yung ginawa doon bago sinend or ilalodge lahat ng documents na yun sa Immigration ng Australia. Yun. Additionally, sa mga documents na yun, before ma-lodge ang mga documents mo papunta sa Australian Immigration is kailangan mo magpa-medical. At that time, yung medical clinic na approved by Australia is isa lang, NHS. Pero meaning nun na nationwide health systems. Yun. Sa Visayas, sa Cebu, isa lang yata yung approved ng Australia. Ang mangyayari dyan, just to take note para sa inyo, kapag okay na yung medical, hindi mo matatanggap personally yung yung resulta kasi pag natapos na yun, nagpa-medical ka na, nakabayad ka na and everything. Yung NHS na yun, ipapadala nila yung resulta diretso sa immigration. Yun. So pagkatapos ng gather ng documents, i-confirm sa'yo ng school na okay na lahat ng requirements, na double check na, kasi yun na yung time na ilalodge na or sisend na lahat ng documents na yun sa Australian Immigration. So pagkatapos nun, waiting time na lang, no? So sa part ko naman, swerte kasi I think it's just 2 months. 2 months yata before ko natanggap yung approval ng visa ko. So dito na tayo sa mga costs, no? So simulan na natin. Dito tayo sa cost. Ito, merong course acceptance fee. Itong course acceptance fee, sa pagkakaalam ko, yung school na yun lang ang nag-charge nito. Hindi ko alam, wala akong alam sa ibang school kung meron kayong course acceptance fee or whatever. Pero on my behalf, ang nabayaran ko sa course acceptance fee na yun is $3,250. So kaya na mag-convert. Tapos for insurance, ang nagastos ko nun, $1,318.39 yun. Meron ding hinihingi na partial tuition fee payment ang school, which is $3,157.90. Yun. Tsaka, before pala magsimula lahat, merong application fee ang school, which is $1,000 at that time. Yun. Yun yung parang tawag nito. Schools related or education or academic related costs. Yun. Tapos, dito na rin tayo sa pagbubook ng flight. Sa time na nag-book yung flight, hindi ako nag-iisa. May kasama kong lumuwas dito sa Australia. So, yung total na nagastos for booking that flight is $904.26. Yun. So, kayo na lang bahala kung magkano yung pag-convert niyan. Tapos, dito tayo sa medical, no? Yung medical, it costed me about $206.51. Yun. So, all in all, pag tinotal mo lahat ng costs na yon in dollars, ang kakalabasan is $9,642.65. So, yun na po lahat ng, yun na yung lahat ng gastos na nagastos. Diba? Yun yung lahat ng nagastos ko galing sa Pinas papunta sa Australia. Tip ko lang sa inyo, pag magbubook kayo ng flight papunta dito sa Australia, make sure na it's around July, September, October kayo dumating dito. Kasi one of the things na hindi ko alam at that time is yung tax time. Kagandahan dito sa Australia, meron sila tinatawag na income tax return, ITR. Pag first year mo pa dito sa Australia, 100% yung ITR, income tax return. Ibig sabihin nun, yung mga kinaltas na tax sa bawat payday mo is masasoli sa'yo. Now, the advantage of that na magbubook kayo ng flight dito is mas marami kayong work time. Magbubook kayo ng flight ng September, July,
October, parang ganun. Kasi yun yung parang kakasimula pa lang ng financial year yon. So pag dumating kayo na dito ng mga ganong months or times, makahanap kayo agad ng work, that's very good. Meron pa kayo isang buong financial year, magtrabaho, tapos lahat ng pinagtrabahuan nyo, masusuli sa inyo. Ito, sa experience ko lang, dumating ako ng January, tapos work. Hindi pa healthcare worker yung trabaho ko nun. At that time then, unlimited works, like only. Kasi merong days na ngayon na na hindi only. So, pero nung dumating ako, only. Everyday, only. So, nagsikap ako. Overtime. Yun, kung ano yung work ko na. Overtime, regular. Parang may time pa ngayon, trabaho ng 12 hours a day. 12 or 16 yata, parang latang-lata ako nun eh. Pero, yun nga, sobrang nasisilaw pa tayo sa dollars, di ba? So, trabaho. Sarap ng trabaho. Hindi ko iniisip yung pera kasi new environment, ganito, bagong kilala, especially may Pinoy, excited pa. Filipino, ganun pa. Pagdating na ng income tax, na-receive ko na, like I said kanina, 100%. Umabot yata ng na-receive ko is around 6K. Imagine Pero kasama na yung mga savings ko yata. May savings yata ako ng mga 2,000, 1,000. Plus income tax return na 100% that time is siguro natanggap ko sa income tax return na yun. Kasi 100% solely lahat sa akin. Mga 6.5, 6.3, ganun. Kalimutan ko na. Yun. So, yun ba? Kayo na bahala, convert niya. Pero, pag kinonvert mo, di ba, laki. Pero at that time, hindi ako nag-convert. Pero, ganun pa lang. Yun yung first time ako makahawak ko ng pinakamalaking kantidad sa buhay ko. Pero yun yung pera na ginamit ko pang bili ng car ko para yun, improve life dito. Ganun. So, pero long story short, pag mag-book kayo ng flight, like approve na yung visa nyo, mag-book kayo ng somewhere mag-begin yung financial year, which is like I said, around July, September, October. I'm not sure. Hindi ako accountant, hindi ako registered migration agent. Ano lang to, experience ko lang caveat lang, experience ko lang. Kung may nasabi akong hindi tugma sa process nyo, yun yung uniqueness, uniqueness ng journey natin. Pero, at the end of the day, nandito ako, nandyan kayo, or nakarating kayo dito, or nandyan na kayo kung saan proseso kayong, or stage ng process kayo papunta ng Australia, edi goods. Alam mo yun? So yun, I appreciate you for being here sa part ng video na to. Rest assured, mag-upload pa ako ng maraming videos kasi 2 years ako na walang, or 2 years ko na miss, 2 years ko na miss ang lahat ng journey na ginawa ko dito sa lahat ng states na napuntahan ko within short amount of time. Ups and downs ng work dito sa Australia. Gusto ko ibahagi sa inyo, So, yun. Plan ko mag-upload ng more videos. And sobra kasing ganda ng Australia Ganda yung experience ko na travel. So, yun. Para makasubaybay pa kayo, if you don't mind, please like and subscribe. Pwede nyo na rin i-share itong video sa mga kapamilya nyo, friends nyo na baka makakatulong itong video na to. Yun. And I'm pretty sure makakatulong yung end part ng video na to sa kanila pag pumunta dito sa Australia. So, peace out!